humility. Yun ang natutunan ko kayo. Kayo, kahit gaano ka pa kataas, gaano ka pa kalakas, huwag kang mag-angas. Ayan mga kaibigan, this is Channel Reds. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kasama po natin si Tolmac Ignacio po ng Distrito 5, na isang sa mga Your Miss Choice. Tolmac, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali at magandang tanghali din sa ating mga tagapanood. Ako nga po pala si Tolmac Ignacio, isa sa Your Miss Choice sa Distrito 5 ng Maynila. Kung sino si Tolmac Ignacio? Si Tolmac Ignacio ay galing sa Tondo. Lumipat ako dito sa San Andres noong 2006 upang hanapin din ang aking buhay. Si Tolmac Ignacio ay kagaya niyo, may batang Tondo. Lumipat ako sa District 5 dito sa Singalong noong 2006 upang dito ko simulan yung aking buhay. At ayun, dito na rin ako nagkapamilya. Tapos, nagsumikap. Nung medyo nagkaroon ng kaunti, siguro nagsimula ako nung tumulong noong 2010. Pagkatapos na yun, nagtuloy-tuloy na. So, nagkaroon tayo Tolmac Ignacio. Dati ang pangalan ko kasi Mac, yan. Mark Anthony Ignacio yung talagang pangalan ko. Pero ang palayaw ko talagang Mac. So bilang isang Your Miss Choice, ano yung goal ng isang Tolmac Ignacio? Ay, syempre, si Tolmac, akala nila kasi pag nakita nila si Tolmac, isa siyang, ang tawag namin doon Bogis. Dati akong aktivista nung kolehiyo ako, nagsimula ako maging aktivista noong 1998 sa Lyceum of the Philippines. Sabi nga ang tawag dyan, University of the Masses. So maraming aktivista ang nanggagaling dyan sa paaralan na yan. So isa ako sa naging leader aktivista. Noong panahon na yon, era presine ang tawag namin doon sa era na yon. So si Tolmac, madaming alas, tiga-alas. Kasi yung pangarap ko nung bata ako, nung wala pa akong pambili. Nakikita ko yung mga negro, hip-hop kasi ako Nakikita ko yung mga negro, nalaki ng alas na. Hindi yan para magyabang o ipakita ko na nakakaangat ako sa buhay. Ito po ay lifestyle. Kasi yun yung nakikita ko nung bata ako na gusto kong maging someday, gusto kong masuot yung mga ganyang bagay. Kaya nung may pambili na ako, sinusuot ko na. Hindi lang pang kabataan actually. Sabi ko nga sa iyo, dati ako aktivista. Pwede ko din sabihin, dati ako mahirap. Hindi ko naman pwede sabihin mahirap pa rin ako ngayon. Kahit pa paano, hindi man ako mayaman, meron na akong kaunti. Alam ko kung ano yung pinagagalingan ng mga tao at alam ko kung anong mga ordinansa ang aking dapat gawin at alam ko din kung sino ang dapat kong tutukan sa panahon kung sakaling tayo ay pala rin manalo. Alam ko kung anong sektor ng mamamayan ang mas tututukan ko. Hindi ko ibig sabihin na hindi ko tututukan ng kabataan. Kasi hanggang ngayon nakakapaglaro pa rin ako ng basketball, meron pa rin ako sports. May mga paliga ako na hindi ko na ina-announce at hindi ko na binabanggit sa mga pagka meron tayong town hall. Bakit ko ginagawa yun? Kasi naniniwala ako na itong mga bagay na ito, hindi ito programa. Ito ay sports activity ng mga bata. Pero ang isang konsehal sa aking pananaw, hindi niya kayang gumawa ng isang programa lalong-lalo na sa sports. Pero kayang gumawa ng ordinansa upang magkaroon ng programa sa sports ang Maynila. Pero konsehal alone, I doubt na kayang gumawa ng konkretong programa na para sa sports. Ang main focus ko, kasi nga yung sa kabataan, given na yun, yung paliga ni Tolmac, hindi yun mawawala. Tuloy-tuloy yun, taon-taon papaliga ko. Pero ang gagawin kong paliga, hindi yung pang malawakan. Mas gusto ko nakatutok at barangay. Mas gusto ko yun. Kasi activity lang naman siya Hindi naman talaga siya talagang totoong programa na para sa sports. Hayaan natin na halimbawa someday tayo ay pala rin gagawa tayo ng ordinansa pang buong Maynila.
para sa sports ng kabataan. Yun ang importante. Yung sa atin, yung mga side activities ng kabataan, importante din yan. Kasi gusto ko kapag habang wala silang ginagawa, bakasyon sila, something na makakatulong sa kanilang pangatawan, yung kanilang pinagkakaabala. Ngayon, ano talaga ang gusto ko? Kasi totoo, ang daming nangihingi, ang daming humihiling, puro pang kalusugan. Yan ang tututukan natin. Binigyan na ako ng tip ng isa sa ating mga kaibigan. Sabi niya talagang ang mga yung mga center, mga health center, kulang din talaga ang, hindi lang sa gamot kulang ha, kulang din sa mga simple na mga bagay na kaya naman ng City of Manila para hindi na pumunta sa ospital at mabawasan na yung gastos. Tingin ko, mas i-equip, dapat gumawa tayo ng ordinansa na dapat mas equip ang ating mga health center. Hindi lang basta gamot at check-up, dapat kahit pa paano, meron na doon yung mga basic. Hindi naman siya ganun kamahal kasi na-afford siya ng mga private individuals. So, I think kaya ng City of Manila yun. Yung pagsasama-sama ni Yorme, lagi nakikita si Ma'am Vice Che, Yorme, anong natutunan niyo? Humility. Yun ang natutunan ko kayo. Kayo, na kahit gaano ka pakataas, gaano ka pakalakas, huwag kang mag-angas. Kasi ako talaga mukhang maangas pero sa totoo mukha lang yun. Pag nakilala ako ng tao, sobrang bait ko. Yung mga nakaabuso nga sa akin, pinapasahod ko pa din. Bakit? Yung mga lumoko sa akin, gano'n din ginawa ko. Yung mga nang maliit sa akin, gano'n din ginawa ko. Niyayakap ko sila. Bakit? Kasi simple lang ang buhay at simple lang ang mundo. Huwag mong masyadong gawin masalimuot. Huwag mong paliitin yung mundo mo, lalo mong palawakin yung mga galit sa'yo, yakapin mo kitin natin. Huwag nyo nga po palang kalimutan kapag Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, meron po tayong programa sa radyo, DCRJ 810 kHz. Ang pangalan po niya, MAP Servisyo. Yan po. Makikita nyo po dyan kung ano mga ginagawa ni Tolmac at kung ano yung mga masasabi ni Tolmac sa mga isyung pang kasalukuyan, pang Maynila o pang nasyonal. At pati yung mga tinutulungan po natin sa Dear Tolmac, makikita nyo po dyan para kung mas lalo nyo po ako kailangan. Ayan, mga kaibigan, Distrito 5 po, Tolmac Ignacio, Yorme's Choice, Tulong Kalinga Malasakit. Hey, thank you!